Hello, Kaulma! Pilot and Airplane Cake Topper yung ating tutorial ngayon. Para sa ating tools, ito yung ating mga kailangan. Ayan, so gumamit din ako ng styrofoam. So yung size niya ay 4x2. Available siya sa Bake It All. So ito siya. And ginawa kong rounded yung sa dulo niya, sa pinaka-front. Ayan. And then, gamit tayo ng Sugar King fondant. I-roll lang natin siya. Ayan. So, ito yung gagamitin natin para i-cover natin yung ating styrofoam para mag-create natin yung ating airplane. So, ayan. Maglagay lang tayo ng ating paste. So, ito ay water na may konting flexigum para makaka-create tayo ng edible paste. Makikita nyo, susunod naman yung pinaka fondant natin, yung kinover natin doon sa shape ng ating styrofoam. Yan. Huwag nyo lang masyadong sobrahan ng paste para hindi siya sobrang moist doon sa loob. Kasi minsan, kapag nasobrahan siya ng paste, imbis na didigat siya, so ang nangyayari, dumudula. So hindi natuloy siya tumidigat at nabubutas doon sa sobrang paste or sobrang basa na doon sa pinaka loob niya. So make sure na kapag naglagay ka ng paste, konti lang. Okay, so ayan siya. Doon pala sa styro, pwede naman pala kayong gumamit ng Rice Krispies or pwede rin naman na pure gum paste or pure fondant na siya. Mas ginamit ko lang yung styro para mas magaan siya. Next, cut tayo ng round shape. Ayan. So, ito yung ilalagay natin sa front ng ating plane. Okay, so dyan natin siya ilalagay. And then, i-fix lang natin siya. Make sure na lalapat at sasabay siya doon sa shape ng ating plane. Okay, so ilapat lang natin siya. And ayun, so next, bago natin ilagay yung next part ng ating plane, make sure na makinis na siya. Ayan. Makinis yung pinaka-body ng ating plane. Okay. Ayan. And ayun na nga, nag-roll ako ng brown. So, pwede nyo naman siyang palitan ng color, depende kung ano yung theme ng ating cake. So, pwede nyo siyang gawing pink kapag babae or violet. So, depende na yon. So, ito yung pinaka-wing natin. So, ikakat lang natin siya. Siyempre sa dalawa, kasi dalawa yung kailangan natin. So, kailangan equal yung size natin para sa left and then right. And then, gamit tayo ng toothpick. Insert natin siya. So, make sure na yung toothpick ay stable siya at hindi siya gagalaw. Para pag in-insert natin yung kabilaang wing, ay magsaset talaga siya at hindi siya gagalaw. So, ayan. I-paste mo na lang din para mas secure natin yung pinaka-wing natin. Alright. So, ayan. And then next, gawin natin yung pinaka-torso niya. So, sa torso, kailangan natin ng 8 grams. And add tayo ng texture para sa ating damit. And then, syempre, i-fix natin siya doon sa ating plane para malagay na natin yung iba pang detail ng ating figure. So, para sa head, gamit tayo ng 25 grams and i-shape lang natin yung ating nose gamit yung ating hook. So, sungkutin lang natin siya. And, ayan siya. Create lang natin siya na mas maliit para mas cute. Then, open natin yung mouth gamit yung CR 301 or Dresden. Alright, ayan siya. And then, insert tayo ng brown. So, sa mouth, make sure na light lang yung brown or wag tayong gagamit ng black. Yeah, pwede naman, pero medyo mas soft kasing tingnan kapag yung gagamitin natin sa mouth ay brown instead na black.
But then, depende naman yun sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. So, para sa tang, ayan, naglagay lang ako ng maliit na pink na may halong ivory or may halong konting skin tone. Ayan siya. Then, lagay tayo ng eye. So, ito yung pinaka basic at pinaka gamit na features ng eye. Right? So, syempre, kailangan lang natin siyang i-level na pantay siya sa left and then sa right. So, ayan. Para mas masaya lang siya. Ganyan lang yung eyes natin. So, pwede nyo naman siyang palitan. Depende sa gusto nyo. So, yung idea lang ng pag-create ng pilot and then plain. And then, pwede nyo na lang siyang palitan. Depende kung ano yung gusto nyo na eyes. Ito kasi yung eyes na to parang sobrang masaya, no? Tuwang-tuwa talaga siya na nasa plain siya. Alright, so i-balance lang natin. And then, magpipaint tayo ng ating eyebrows and then ng ating teeth. So, enhance lang natin yung pinaka-teeth niya ng white. Right. Super white ito ng Sugar Flare. So, mas gusto kong gamitin yung dust compared sa gel. Ayan. So, paint lang natin siya. So, gamit ka lang ng pinaka-fine brush para hindi sumabog. Kasi kapag sobrang malaki yung brush natin, syempre, makalat ng konti. And then, ayan, gumamit ako ng Sugar King brown na gel color. Ayan, para ma-create natin yung kanyang eyebrows. Mahirap yung paglagay ng eyebrows kasi ang hirap siyang pantayin. Actually, mas madaling gawin yung sa right side. Pag dito sa may left side, medyo mahirap nang gawin yung eyebrows saka yung mga eyelashes. Which is normal lang yon. Okay, so next, ayan, maggamit tayo ng skin tone and then peach na dust ulit. And then, i-shade natin sa kanyang cheeks and then forehead para magmukha lang siyang fresh. And then, para sa ating sleeve, ayan, i-fold lang natin siya forward. Okay, so, ganito natin para ma-create natin yung pinaka-arms niya. And then, fix natin siya doon sa kanyang torso. Next, sa kabila naman. Ayan. Ayun. Position lang natin yung ating sleeves. Depende kung ano yung movement ng ating arms. Right? And then, next naman, maglalagay tayo ng additional details. So, nag-draw lang ako ng blue. Ayan. And then, lagay ako ng paste. Yes, ilalagay natin siya paikot doon sa yan, kung saan nakaupo yung ating pilot. Alright. So, attach lang natin sa dyan. And then, ikot. Alright. And, ganyan natin siya. So, yung dugtong natin, i-fix lang natin siya na hindi makita. Kaya yung arms natin dito sa kabila ay ibababa ko ng konti para matakpan niya yung dugtong niya. Ayan siya. Okay, and then fix lang natin para hindi naman siya parang pinatong lang. So, ayan na. Okay. Next, para sa ating headgear, ayan siya. So, ito yung pinaka, niya, leather pilot helmet. So, yung thickness niya, enough lang para sa kailangan natin. Okay, so i-center lang natin siya. And then, ayun, move lang natin siya hanggang makuha natin yung tamang position ng ating helmet. Next, kuha tayo ng scissors. Alisin natin ng sobra. Ayan. And i-shape natin yung kanyang helmet.
Alright, so gamit yung ating scissors. Ayan. And scissors, ayan, cut ko lang. So, depende kung ano yung itsura ng helmet yung gusto mo sa ating pilot. Okay. So, chinay ko lang din naman or tiningnan ko lang naman yung design niya sa Pinterest. Okay. Ayan, then fix ko lang. Ayan, and add ako ng detail or ng texture doon sa ating helmet para may design naman siya. Okay. Ayan, so gumamit lang ako ng ating tool na Sirart 304. Isa sa pinaka ginagamit ko pagdating sa hair and then paglagay ng mga damit. So, ayan. And ayun, add tayo ng ating texture or detail doon sa ating helmet. Ayan. Okay. So, ganyan lang siya. Diba? So, ganyan lang naman. So, kahit pag-apply ng hair, ganun lang din. I-cover mo lang siya doon sa pinaka-head niya. So, nag-roll ako ng white. So, ito yung parang, anong tawag doon? Additional detail niya doon sa helmet. Or, ayan. Sa paikot. Ayan. Optional to. Actually, pwedeng kahit hindi nyo na siya lagyan ng ganito. Ako, nilagyan ko lang kasi gusto ko lang. Lakas lang makaganda. And, ayun. So, naglagay ako ng textured gamit yung ating scissors. Yan. So, lahat po yan, lalagyan natin. Okay. Ayun. Diba, wala akong maikwento. Parang, wala akong maiisip sabihin. So, yun lang. Sige. Ayan, makikita nyo naman kung paano ko siya kinikat. Dito, pwede naman ko yung gumamit ng, anong tawag doon? Yung wire, feather wire clipper ba yun? So, pwede siyang gamitin. Or, yung iba ginagamit nila ay toothpick. Yung iba naman ay ginagamit nila ay scissors. So, depende kung paano mo siya malalagyan ng textured. Ayan. And then, ayun, naglagay ako ng stick doon sa ating pinaka-torso and white. So, ito yung para sa scarf niya. Ayan. Kaya medyo lampas siya ng konti. And then, attach na natin yung pinaka-head niya. So, bago ka maglagay sa head, or bago mo ilagay yung head, make sure na may butas na siya para mas mabilis lang ma-insert. Next, para sa ating pilot goggles, ayan. Naglagay lang ako, or nag-cut lang ako na parang ganitong shape, oblong shape. So, yung size niya, enough lang para sa goggles natin. Alright, so ganito. Okay, and then, add ako ng detail, cut natin siya para mag-shape siya na goggles. Alright. And then, ayun nga, maglagay tayo ng, or mag-cut tayo ng white, or off-white actually, para doon sa detail pa ng ating goggles para mas mukha siyang goggles. Alright. So, next, okay, ayan na nga. So, yun, nag-cut ako ng bilog, and then, kinreate ko siya ng pahaba, and then in-attach natin siya doon sa una nating ginawa na shape na gagas. Right? So, ganito lang yung kanyang peg. And then, i-attach natin siya doon sa kanyang helmet sa may part ng forehead. And then, paste natin. Okay. So, ganun lang naman siya. Easy. Alright. So, attach natin sa dyan. Okay. Then, next, create tayo na parang strap. Doon natin. So, cut lang tayo ng pahaba. And then, attach natin paikot doon sa kanyang helmet na magmukha siyang parang strap. Alright. So, ganito siya. Ayan. Guys, kung may request pala kayo na tutorial na gusto nyong matutunan, pwede nyo lang akong i-message, ayan, or i-comment down kung ano yung gusto nyo. Okay, and then para sa ating hand, alright,
gamit tayo ng maliit lang. So, sa part na to, yung hand lang naman yung gagawin natin. Kasi 'di ba ginawa na natin yung arms niya, which is sa part ng sleeve. So, yun na yun. And then, ito na lang yung gagawin natin. Yung pinaka-hand niya. And then, ayun na nga, nag-cut na ako ng maliit. So, syempre, i-balance mo na lang din na yung kamay natin ay sasakto lang sa proportion doon sa ginawa natin na sleeve. Okay, so ikat natin. Syempre, dalawa yan. Kasi dalawa yung ating kamay. Then, gamit tayo ng shaper and then cut. Okay. Ayan, isa din to. Actually, isa din to sa mahirap yung paggagawa ng daliri kasi kadalasan kapag gumawa ng daliri na puputol talaga siya or 'di ba yung kapag dry na. So make sure lang na unang-una yung knife mo or yung craft knife mo malinis yung blade. Kadalasan kasi kaya siya sumasabit kasi yung blade merong anong tawag doon, minsan merong gumpy spar or fondant, so dumidikit siya. So anong nangyayari, pag tumikit, masisira siya. So, make sure na yung pinaka-blade ng craft knife mo malinis. Okay? At huwag mong hihilahin. Kasi minsan pinipilit na hilahin. So, nangyayari, sumasama yung fondant natin. Kaya nasisira. Okay? So, ayan na siya. Then, add ulit ako ng detail dito sa ating sleeve. Ayan. So, ganito lang siya. So, pinosisyon ko na rin yung kanyang kamay doon sa ating sleeve. Depende kung ano yung movement ng ating arms. Ayan siya. Kapatong. Okay. So, ayan siya. Then, double check kung may dapat pang ayusin. And the next, maglalagay tayo ng then, para sa scarf, ito, create ako ng dalawa lang. And then, add ako ng detail. And cut. And attach natin siya doon sa ating neck, sa may neck part, kung saan din nakalagay yung ating scarf. Alright, so gamit tayo ng glue ulit. Ayan. Then, fix natin. Right, so depende kung ano yung lipad nung ating scarf. So, pwede nyo naman siyang i-move. Depende. Alright, so, ayan siya. Ayusin ko lang. Ayan. And para sa ating additional part ng ating airplane, ayan, so meron ako ditong blue and brown. So, unahin natin gawin yung ating propeller. Okay, so gagawa ako ng tatlo. So, tatlong ganyan. Siyempre, same size. Yung tatlo, ayan. And then, yeah, minano-mano ko lang siya. I think may mga nabibili din na mga pang-cutter nito, pero I don't know lang kung yung size niya ay yun din yung size na kailangan natin. Next, gawin natin yung ating vertical stabilizer. Ayan. And then, attach natin siya doon sa tail ng ating plane. Alright. And then, ito naman next na ginagawa ko ay para naman sa ating horizontal stabilizer. Ayan. So, yes, maliit lang. And then, sa kabila din natin. Ganyan yung kanyang peg. So, ito kahit wala ng toothpick, mag-ano naman siya. Magiging stable naman or mag-fix naman siya doon kahit wala ng styro. Okay, so ayan. Then next, attach natin yung ating propeller. Okay, so ayan siya. I-ano mo na lang siya. Attach mo na lang siya na pantay yung kanyang distance. And add tayo pa dyan. Okay, so ayun.
Ayan na siya. And then next, kuha ko ng star cutter, ayan. And then, magka tayo ng dalawa. Okay, and then attach natin dyan. I-fix lang natin. So, ito mga optional naman to. Depende kung ano pa yung gusto mong ilagay na design para sa ating airplane. Okay, so ayan. And then, i-fix ulit natin gamit yung ating glue. Alright. Ayan na siya. Then, after nito, mag-shade tayo. So, gumamit ako ng brown and then navy blue na pang shade. So, ayan. Ito, optional lang naman to. Pwede nyo naman na hindi na to gawin. Pero, ginawa ko pa rin. Wala lang, kasi gusto ko lang. Nakaka-add kasi to ng highlight doon sa ating figure para medyo magmukha siyang buhay. Next, para sa ating clouds, ito yung gagamitin ko ay Sugar King Gum Paste. Ayan, create lang tayo ng maraming round or oblong, different sizes. Ayan, so create lang tayo ng kahit ilan, depende kung ano yung size na kailangan natin para doon sa ating airplane. Para meron lang siyang mapatungan. Pero depende pa rin kung yung cake nyo ay doon nyo na siyang direkta ilalagay or meron pang clouds. So, ayan siya. Ang kagandahan kay Sugar King, mapapansin nyo, hindi siya dumidikit sa ating mat. Ayan, so, lagay ko ng paste and then cover ko siya nung ni-roll out ko na gum paste and then, ayan, add ako ng textured para magmukha siyang clouds. I think patapos na tayo. So again, thank you so much sa inyong panunood. I hope again na meron kayong natutunan. Just in case na meron kayong gustong request na tutorial, again, let me know at tingnan natin kung kaya natin gawin. So, ayan siya. Pwede rin kayong mag-add ng shade dito. So, gamit kayo ng gray na dust. Alright, so, ayun. I hope na na-enjoy niyo siya. Again, maraming salamat. Ingat kayo. At God bless everyone. Bye-bye.